Eto, makinig mga pensioners ni SSS. Malapit na, 13th month pension. Kailan nga ba ito magaganap? May pagbabago ba sa schedule? Ating pag-uusapan sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, eto, malapit na talaga ang inyong inaantay na 13th month pension para sa taon na ito, 2026. Sino-sino nga ba ang kasama dito? At ang schedule, ating aalamin kung may pagbabago ba. At kung ito ba'y mas maaga, matatanggap kaysa original na schedule. Well, una sa lahat, lalong-lalo pa sa ating mga baguhang pensionado ng SSS, meron po kayong 13th month pension na matatanggap every end of the year, no? Kada last month of the month talaga ito binibigay ni SSS. So sa makatwid, every December ito. Since 1988, ito ay sinimulan na ibigay o binigay ni SSS every end of the year. Kumbaga mga ka-vlogs. So, ngayong 2026, meron po tayong 13th month pension na aabangan ngayong buwan ng Disyembre. Well, bago natin pag-uusapan ang petsa at ang schedule, no, atin pong tatalakayin kung sino-sino ang kasama dito, no? Kung sino-sino po ang mga kasama sa 13th month pension at hindi po kasama. Kasi merong mga hindi kasama dito, okay? Una, yung ating mga retiree pensioners, automatic kayong kasama. Okay? Mga retiree pensioners. Pangalawa, yung atin pong disability pensioners, kasama din po kayo. Pero, ang atin pong mga disability pensioners, nahati kasi ito sa dalawa. No? Merong total disability and merong partial disability pensioners. So, yung ating mga total disability pensioners, automatic po kayo kasama sa 13th month pension every December. Yung ating naman pong partial disability pensioners, depende po sa buwan ng inyong pagpepensyon. Kasi kung ang inyo pong partial disability pension ay nasa 12 months pataas, kayo po ay automatic na kasama sa 13th month pension. Pero kapag ang inyong partial disability pension ay nasa below 12 months, no? Hindi umabot ng 12 months. So, hindi umabot ng 1 year. Hindi kayo kasama sa 13th month pension. Bakit? Dahil, kaya nga tinatawag siyang 13th month pension sapagkat ito po'y buong taon, no? 12 months talaga yan, no? Na pension, kumbaga. Kaya, kung hindi ka umabot sa 12 months, no, nasa 11 months below ka lang, hindi ka kasama sa 13th month pension. Kasi nga, hindi ka pasok doon sa tinatawag na pang-13 na buwan para sa inyong SSS pension. Mga partial disability pensioners. Then, kasunod yung ating mga survivor pensioners, kasama din po kayo, kahit yung mga children under guardianship, no? Children dependent under guardianship, kasama din po kayo. Basta mga survivors, pensioners. Ang mga hindi lang talaga kasama, yung nabanggit ko kanina, mga partial disability pensioners na nasa below 12 months ang pension. Magkano ba ang SSS 13th month pension? Well, ang halaga nito ay katumbas ng isang buwang pensyon. So, kung magkano ang buwanang regular monthly pension amount nyo, yun din po ang halaga ng inyong 13th month pension. Halimbawa, kung ang inyo pong monthly pension ay nasa 5,000 piso, yun din po ang halaga ng inyong 13th month pension, 5,000. Okay? Para lang kasi tayong nagtatrabaho dito no? 'Di ba? Noong nagtatrabaho kayo, every December merong 13th month pay. So katumbas yan ng isang buwang sahod ng empleyado. Ganon din po ang 13th month pension ni SSS, isang buwan na pensyon katumbas niyan, mga ka-vlogs. So dito tayo sa schedule, no? Kung kailan nga ba magaganap ang inyong schedule for releasing o crediting para sa taon na ito 2026. Well, pagbabasihan natin ang SSS Circular number 2022-
030. Ito pa kasi yung existing mga ka-vlogs, hindi pa naman po ito napapalitan, wala pa pong revision ang circular na ito, kaya dito muna tayo babase sa kasalukuyan. Okay? Well, ayon po sa circular na yan, ay nahati po sa dalawa ang ating pension o 13th month pension crediting ngayong Disyembre 2026. Una, ang ating mga first batch pensioners, yung mga merong date of contingency o araw ng kapanganakan, pagkamatay, pagkasakit o pagkabalda mula 1st to 15th day of the month. Well, ang inyo pong 13th month pension crediting ay December 1, no? Every December 1 as per Circular 2022-030. Kung titingnan po natin ang kalendaryo para ngayong paparating na December 1, 2026, yan po ay natapat sa araw ng Martes. No, Martes yan, hindi yan pula, so hindi holiday, at hindi din po yan natapat sa weekend, Sabado or Linggo. Kaya ang ibig sabihin nito, walang pagbabago sa schedule, walang paggalaw sa schedule, mananatili tayo sa December 1, 2026, araw ng Martes. So yan po ang schedule para sa mga first batch. Well, pangalawa, yung ating mga second batch pensioners, yung mga merong date of contingency o araw ng kapanganakan, pagkamatay, pagkasakit o pagkabalda mula 16 to last day of the month. Ang inyo pong December 2026 13th month pension crediting ay nakatakda ngayong December 4, 2026. Ayon sa circular na ating nabanggit kanina, December 4, 2026, kung titingnan natin sa kalendaryo, yan ay natapat sa araw ng Biyernes. Hindi po yan pula, so hindi holiday. At hindi din po yan natapat sa weekend, Sabado or Linggo. Kaya walang pagbabago sa inyong schedule for your 13th month pension crediting mga second batch. Mananatili sa December 4, araw ng Martes. Well, para sa ating mga nakalamsam o mga naka 18 months advance pension, huwag kayong mag-alala kasi kasama kayo, no? Mga nakalamsam o 18 months advance pension. Dahil yung na-advance 18 months pension ninyo, hindi naman kasama doon kasi yung 13 month pension, no? Iba po yun. Regular monthly pension yun talaga yun. Kaya meron po kayong matatanggap pa rin na 13th month pension every December, no? Mga nakalamsam. So, ang schedule nyo naman ay sabay nyo po ang batch 2, which is December 4. Ha? Mga nakalamsam, December 4, 2026, kasabay ng mga batch 2 ang inyong 13th month pension crediting na ibibigay sa inyo for this year. Ha? Mga nakalamsam. Well, anyway, bukod sa 13th month pension na inyong matatanggap ngayong December, alam nyo ba, doble ang inyong matatanggap dahil, no, kasabay po i-credit sa inyong ATM card ang inyong December monthly or December pension regular, no, amount, no? Kasabay yan i-credit sa inyong 13th month pension. Kaya doble ang inyong makukuha tuwing Disyembre. Kagaya ngayon, December 2026 times 2 po yan. Kaya kung ang pensyon nyo po every month ay 5,000 pesos, doble 10,000 pesos ang matatanggap nyo ngayong Disyembre dahil nga kasabay na ang 13th month pension sa December pension crediting, mga ka-vlogs. So, alam nyo, 4 na buwan na lang ay Disyembre na kasi magtatapos na tayo sa buwan na ito ng Agosto. September na po, simulan na ng Pasko, simulan na ng mahabang selebrasyon ng Pasko dito sa Pilipinas, kaya ilang buwan na lang talaga, 4 na lang actually, no? Magaganap na ang inyong inaantay na 13th month pension na alam nating inaabangan talaga ng ating mga bawat pensionado tuwing Disyembre dahil, no, doble ang makukuha. So, ulitin ko, ito ay nakabase sa circular na SSS, no, as per 2022 circular, and hindi pa naman ito nagbabago. Pero malay natin, no, magkakaroon ng revision ang circular na yan, hindi natin alam. Well, anyway, mahaba pa naman ang mga araw before the December. Kaya time to time, no, tutok lamang kayo dito sa ating channel kasi na-update ko naman kayo kung may pagbabago sa inyong 13th month pension base na din po sa schedule na i-update
from SSS para hindi kayo malito mga ka-vlogs. Okay? Kaya naman mga pensionado ng SSS, no? Kayo ba ay excited na sa inyong papalapit na 13th month pension? Pangalawa, sino sa inyo dito yung mga partial disability pensioners na hindi po umabot sa 12 months ang pensyon as of ngayong December 2026? And then, sino sa inyo dito yung mga baguhang pensionado na first time makakatanggap ng 13th month pension ngayong December 2026? Lahat ng yan ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.